Noong gabi ng December 17, 1968, habang payapang natutulog at nagpapahinga ang mga tao sa kanilang mga tahanan sa Georgia, ay isang bangungot ang nangyari sa pamilya Makel na akala mo ay pelikula ang kanilang buhay. Ang kanilang dalagang anak na si Barbara ay dinukot sa loob mismo ng tinutuluyan nitong motel, saka siya inilibing ng buhay sa loob ng 3 araw. Humingi rin ng mga kidnappers ni Barbara ng $500,000 ransom money, kapalit ng buhay ng dalaga. Madali lang para sa ama ng dalaga na ibigay ang ganong halaga ng pera. Pero hindi iyon ang kanilang suliranin, kundi ang oras na itinatagal ng dalagang anak sa ilalim ng lupa kung saan napakadilim, masikip, marumi, at higit sa lahat ay manipis ang oxygen. Dahil habang tumatakbo ang oras, ang anak nilang nakalibing ng buhay ay unti-unti nang nauubusan ng hininga at maaaring tuluyan ng mamatay. Noong December 1968, ang bansang Amerika ay abala sa paghahanda para sa selebrasyon ng Pasko. Ang mga estudyante ay nagsisimula ng bumiyahe pauwi sa kanilang mga pamilya, habang ang iba naman ay abala sa pagdidesign ng kanilang mga Christmas trees. Hindi na rin mahulugang karayom ang mga airports at bus stations dahil sa dami ng mga pasahero. Isa sa mga estudyanteng hindi na makapaghintay makauwi ng mga panahong ito ay si Barbara Makel. Siya ay 20 years old at kasalukuyang nag-aaral sa Emory University ng mga panahong ito. Si Barbara Makel ay nagmula sa isang napakayamang pamilya. Ang kanyang mga magulang ang heads ng Deltona Corporation, isang estate developer company sa Florida na nagkakahalaga ng $65 million noong taong 1968. Isang linggo bago umuwi sa Florida si Barbara ay nagsimula ng sumama ang kanyang pakiramdam na dahil na rin sa dami ng kanyang school projects at requirements. Dahil dito ay nagdesisyon ang dalaga na magpagaling muna sa Georgia. Ang kanyang ina naman na si Jane Mackell ay nagdesisyon na puntahan ang dalagang anak sa Georgia upang alagaan ito. Nang magkita ang mag-ina ay nagdesisyon silang mag-check-in sa isang motel sa Decatur, Georgia. Simple lang ang motel, tahimik, malinis, sapat upang makapagpahinga ang mag-ina at makapagpagaling ang dalagang si Barbara. Pero noong madaling araw ng December 17, 1968, nagbago ang kapalaran ng motel ngayon. Ang simple, tahimik at malinis na motel ay naging lugar kung saan naganap ang isa sa pinakanakakatakot na kidnappings sa American history. Bandang 4:00 na madaling araw nang magising sina Barbara at Jean dahil sa magkakasunod na katok sa kanilang pinto. Maingat na tinanong ni Jane kung sino ang mga kumakatok. Nagpakilala ang mga ito bilang mga police officers at nagsabing nasangkot umano sa isang car accident ang boyfriend ni Barbara na si Stewart Woodward at kailangan umano nilang makausap ang dalaga. Hindi agad naniwala si Jane sa mga ito na tila ba umiral ang kanyang motherly instinct. Pero dahil napaka-convincing ng sinasabi sa kanila, ay binuksan niya rin ang pintuan kalaunan. Subalit lubos iyong pinagsisihan ni Jane dahil agad siyang inatake ng dalawang nagpakilalang mga pulis nang tuluyan na niyang mabuksan ang pinto. Ang lalaki na nakamaskara ay agad siyang tinutukan ng shotgun, habang ang babae na kasama nito na nakasuot ng ski mask ay inisprayan siya ng chloroform sa muka, dahilan para mahilo at mawalan ng malay si Jane. Nang hindi na makapalag ang ginang ay mabilis siyang tinalian sa kamay at paa ng babae na naka-ski mask, habang ang lalaki naman ay mabilis na kinuha si Barbara. Nanlaban pa ang dalaga at sinubukang sumigaw para manghingi ng tulong. Subalit wala na siyang nagawa nang tuluyan na siyang maipasok sa sasakyan at ibiyahe 30 milya papunta sa hilaga ng Atlanta. Kalaunan ay nagkamalay din si Jane.
At kahit hirap ang ginang dahil sa pagkakagapos, ay pinilit niyang kumawala at humingi ng tulong. Kahit pa ng mga oras na iyon, ay halos malagutan na ng hininga ang ginang dahil sa takot para sa anak na dinukot. Ngunit ang tanong ay sino nga ba ang mga dumukot kay Barbara? At ano ang pakay nila sa pagdukot sa dalaga? Alam kong nasasabik na kayong malaman ang susunod na mangyayari kay Barbara Brainy People. Pero bago ako magpatuloy, ay hihingi lang ako ng isang simpleng pabor galing sa inyo. Baka naman na pwede mong pindutin ang subscribe button sa aking channel. Malaking tulong po ito para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. At pagkatapos itong video, ay i-comment mo na rin ang iyong opinion tungkol sa kwento o kaya ay suggestion. Nang sa gayon ay mas marami pang viewers ang makakita nitong aking video. Sana Brain People ay pagbigyan niyo ang aking kahilingan. Maraming salamat po! Ang mga dumukot kay Barbara ay kinilalang ang magkasintahan na sina Gary, Stephen Chris at Ruth Eisenman Sayer. Hindi sila mga notorious na kriminal. Sila ay mga edukadong mamamayan sa Amerika. Si Gary ay isang takas na ex-convict na nag-aral ng engineering. Mahusay siya sa mga usaping mechanics, ventilation at structural design. Habang si Ruth naman ay isang graduate student sa kursong marine biology. Nang madukot nila si Barbara ay dinala nila ang dalaga sa isang liblib na lugar sa Gwinnett County sa Georgia. Doon sila humukay ng butas para kay Barbara. Saka nila nilagay ang dalaga sa isang tila kabaong na kahon na merong air ventilation pipes, konting pagkain, tubig, mahinang ilaw, pampatulog, battery-powered fan, at sulat na nagsasabing kapag hindi binigay ng Macal family ang hinihingi nilang ransom money, ay mamamatay ang dalagang si Barbara. Lahat ng detalyeng ito ay ipinadala ng magkasintahan sa magulang ni Barbara. Kalakip ang presyo ng ransom money na $500,000. Inilagay din nila sa sulat ang address kung saan dapat idadala ang ransom money sa lalong madaling panahon, kapalit ng eksaktong lokasyon kung saan nila inilibing ang dalaga. Malinaw ang mensahe ni Gary at Ruth sa magulang ni Barbara na kailangan nilang magdesisyon at magbayad sa lalong madaling panahon dahil oras ang kalaban nila. Dahil habang nagtatagal ang dalaga sa ilalim ng lupa, ay unti-unti na rin itong nalalagutan ng hininga. Kaya naman hindi na nagsayang ng oras ang magulang ni Barbara. Agad silang nakipag-ugnayan sa Federal Bureau of Investigation o FBI tungkol sa kidnapping case ng anak. Bumuo sila ng plano. Handa ang ama ni Barbara na ibigay ang ransom money na hinihingi ni Gary at Ruth. Subalit kailangan nilang magdoble ingat dahil posibleng hindi ibigay ng mga kidnappers ang lokasyon ng dalaga kung sakaling magalit ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay pilit nakikipaglaban si Barbara sa kamatayan. Paulit-ulit siya sa pagsigaw, sa pag-asang merong makakarinig sa kanya at mag-aahon sa kanya sa hukay. Naging mautak din siya sa pagkain. Tinipid niya ang kakaunting pagkain na binigay sa kanya ni Gary at Ruth dahil alam niyang kakailanganin niya ang lakas sa mga susunod na oras. Pero ang hindi kayang labanan ni Barbara ay ang pagod at ang panipis ng panipis na hangin na kanyang nalalanghap. Ng mga oras na iyon ay alam ni Barbara na malapit na siyang maubusan ng oxygen dahil sa kapal ng lupang kinalilibingan niya. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa halip ay patuloy niyang ini-imagine ang Pasko kung saan muli silang magkakasama ng kanyang pamilya. Kaya naman nang mabuo na ang plano, ay mabilis nang kumilos ang FBI at ang pamilya ni Barbara. Nagtungo ang ama ni Barbara sa Miami, Florida bilang lugar na pinili ng mga kidnappers at doon iniwan ang $500,000 ransom money.
saka mabilis na nilisan ang lugar. Nang makita ni Gary na nakaalis na ang ama ni Barbara ay mabilis niyang nilapitan ng pera at kinuha ito. Malawak ang ngiti sa mukha ng lalaki ng mga oras na iyon. Pakiramdam niya ay nautakan niya ang mayamang pamilya ng Makel. Subalit ang hindi niya alam ay tila matanglawin na pinapanood siya ng FBI at sinusundan ang bawat kilos niya. Hindi muna hinuli ng FBI si Gary. Hinayaan nila itong makaalis at maniwalang hindi nag-report sa otoridad ang Makel family. Makalipas ang ilang oras ay nakatanggap na ng tawag ang mag-asawa galing kay Gary at Ruth. Binigay ng magkasintahan ang lokasyon ng libingan ni Barbara. Subalit hindi ang eksaktong lugar dahil gusto pa nilang pahirapan ang mag-asawa sa paghahanap sa nakalibing na anak. Gustong magalit ng mag-asawa ng oras na iyon. Tumupad sila sa usapang $500,000 ransom money. Pero walang pakialam doon ang magkasintahan. Ang mahalaga para sa kanila ay makaalis sa bansa at magpakasasa sa perang kanilang nakuha. Gayunpaman, mabilis na kumilos ang mga otoridad. Agad silang nagtungo sa lugar na sinabi ni Gary at matyagang hinanap ang dalaga. Hanggang sa wakas ay nahanap na nila ang eksaktong lokasyon nito. Nagtulungan ang lahat sa paghuhukay habang nagdadasal ang mag-asawa na sana ay hindi pa huli ang lahat, na sana ay buhay pa ang kanilang dalagang anak na si Barbara. At nang sa wakas ay maiangat nila ang takip ng kahon na nagsilbing kabaong ng dalaga, ay nakita nila si Barbara. Mahina, dehydrated, halos hindi na humihinga. Hindi makapaniwala ang dalaga na pagkatapos mailibing sa loob ng 83 oras ay muli niyang nasilayan ang liwanag at nakapiling ang kanyang mga magulang. Samantala, hindi rin nagsayang ng panahon ang FBI para hulihin ang mga kumidnap kay Barbara. Mabilis silang kumilos upang mahuli ang dalawa. At noong December 22, 1968, 2 oras pagkatapos mailigtas si Barbara, ay dinakip ng mga pulis si Gary sa Punta Gorda, Florida, habang tumatakas ang binata sakay ng speedboat na kanyang binili gamit ang ransom money. Si Ruth naman ay nahuli lamang pagkatapos ng kulang-kulang 3 buwan ng pagtatago. Siya ay nahuli sa isang ospital sa Oklahoma nang magtangka siyang mag-apply ng trabaho doon at makitang nag-match ang kanyang fingerprints sa FBI's 10 Most Wanted Fugitives list. Si Gary ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa mga kasong kidnapping for ransom, interstate transportation of a kidnapping victim, at conspiracy. Si Ruth naman ay nahatulan din ng panghabang buhay na pagkakabilanggo dahil sa mga kasong kidnapping, conspiracy to commit kidnapping, at aiding and abetting. Sa kasamaang palad, si Gary ay lumaya pagkalipas ng 10 taon na pagkakabilanggo dahil sa parole na binigay sa kanya at kalaunan ay naging licensed medical practitioner sa Indiana, habang si Ruth naman ay nakalaya pagkalipas ng 14 taon. Hindi pinilagpas ng publiko ang desisyong ito ng korte para sa magkasintahan, lalo ng pamilya ni Barbara. Para sa kanila ay hindi makatarungan na nakalaya ang dalawa, habang si Barbara ay habang buhay na daladala ang trauma ng karanasan na mailibing ng buhay sa loob ng 3.5 araw. Para sa mga ito ay hindi makatarungan na nakalaya ang dalawa at nakakuha pa ng mga disenteng trabaho. Para sa mga tao ay hindi sapat ang oras na nabilanggo ang dalawa kapalit ng walang puso na ginawa nila sa dalagang si Barbara. Ang tanong, kung ikaw ang nasa lugar ni Barbara, kaya mo bang manatiling kalmado sa loob ng isang kabaong? Kaya mo bang umasa na may darating pa? O bibigay ka sa takot bago pa man dumating ang tulong? Ito ang kwento ni Barbara Makel, isang paalala na minsan
Ang pinakamatinding krimen ay hindi baril o kutsilyo, kundi ang pagnanakaw ng oras, hangin at pag-asa. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan, Brainy People. Hiling ko na sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga impormasyong aking ipinahagi ngayong araw. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay hiling ko na sana ay napindot mo na ang subscribe button sa aking channel. Pakidamay mo na rin ang like button upang mas marami pang mga tao ang makakita ng aking content. At syempre, mag-comment ka na rin dahil gusto kong marinig ang opinion mo tungkol kay Barbara. Malaking tulong ang mga ito, Brainy People, para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. Sana po ay tulungan ninyo ako. Maraming salamat po!